For today's vlog, magandang araw po mga ating ko. So ngayong araw na to ay ganap na nanay at asawa muna tayo ay tayo po ay mag-aasikaso sa gawaing bahay po sa loob ng ating bahay. Araw-araw ko na nga po itong routine sa pagkagising ko ng umaga. At nagluto nga po ako ng munggo dyan dahil yan po ang aming ulam sa tanghalian. At habang pinapakuluan ko po at pinapalambot ang buto ng munggo, ay kinuha ko naman po ang mga sinampay ko sa labas at mamaya po ayan po ang aking tituklupin. Maganda nga po ang panahon ngayon kaya naman natuyo kaagad ang aking mga sinampay. At sinunod ko naman na ngayon ang pagtiklop ng aking mga sinampay habang nakasalang pa ang aking pinapalambot na munggo. Medyo binibilisan ko na nga po yung aking kilos dyan dahil anong oras na nga po at tanghali na at maya maya po ay uuwi na po ang aking estudyante galing eskwelahan. Kaya naman kailangan ko rin makatapos kaagad ang magluto dyan dahil after namin kumain dyan dahil sasamahan ko naman ang aking asawa sa kanyang trabaho sa pagluluto. At sa ngayon, pinalikan ko naman po ang aking pinalambot na munggo at ngayon magigisa naman po ako ng bawang, sibuyas, kamatis para mas maging malasa ang aking ulam na munggo. At ngayon nga, dumating ng aking estudyante at ngayon nakita nga niya na nakabukas ng video ko kaya medyo nahiya pa siya dyan sa lagay na yan. Kaya tawa ako ng tawa dyan. At kinakausap ko nga po siya dyan, tinatanong ko sa kanya kung ano yung kinakain niya. Ayan, tinignan ko pa kung ano, tapos sinanggal ko yung kanyang helmet dahil hindi na niya matanggal-tanggal, dahil hindi na niya mabitawan yung hawak niyang pagkain. At di pa nga po ako tapos sa magluto sa lagay na yan. So binalikan ko na po ang aking niluluto. Ngayon ginlagay ko na po ang munggo at gigisahin ko po siya. At hihintayin ko lang po na kumulo ang lahat para ilagay din po ang mga sahog po dyan. Then hintayin ko pong kumulo muna and then after po dyan ay kakain na po kami. Kunting halo-halo lang ako dyan and then tikim-tikim and then tapos na. At so ayun na nga, paalis na nga kami ng aking asawa. Pupunta na po kami ngayon sa kanyang pinagtatrabaho, sa kanyang pinaglulutuhan. So nakamotor lang po kami dyan, nakasingle lang po at nag-video pa ako dyan. So yan itsura ko po dyan, hangin-hangin na po dyan kasi mabilis po yung driver ko. So dadaan muna po kami sa palengke at mamimili po kami ng kanyang lulutuin dahil wala po sa Ate Iling ngayon. So kami muna nga ang mamamalengke. So yan, hinihintay ko po siya, bibili lang po siya ng karne ng baboy po dyan. And then, tumaan muna naman kami sa Osave. And then, kailangan niya bumili po ng pansit na lulutuin po niya. So, ngayon, nag-ikot-ikot lang po kami dyan sa loob ng Osave. Dito po sa may branch ng Parang. So, ayan, namimili po siya. So, iniisip pa po niya yung mga ibang bibilhin po niya at mga ibang kailangan po niya sa kanyang lulutuin ngayon. So, ayan, lalakad na po kami. At pupunta na po kami sa counter at babayaran na po niya yung mga pinabili po niya dyan. And then pinakuha niya po ako ng squid ball po dyan, kaya yan nilagay ko na po sa counter and then magbabayad na po siya. Po kami mamili, binabalot na po niya yung mga pinamili namin, then lalabas na po kami dahil yung motor po ay nakaparking po sa labas. So yan, ayusin po niya yung lalagyan dahil po marami na po yung mga karga po namin dyan. And then, hindi na po ako nakapag-video po dyan dahil po marami po akong bit-bit na kanina. And then, nandito na po kami sa house ni Ate Elaine. Diyan po kung saan yung bahay po na pinaglulutuan namin. At yan nga po ay inumpisan ko na maghiwa ng mga pangpakbet po dyan, gulay. Dahil ako po ay assistant lamang po at taga-alalay lang po sa mga lulutuin ng aking master chef. So yan, aking nag-iwa-iwa na po siya ng carrots para naman po sa kanyang lulutuin na pansit. At medyo seryoso pa kanyang mukha dyan na may kasamang gigil. At sinunod ko naman hiniwa dyan ang squid ball na pangsahol pa rin sa pansit na lulutuin niya. At medyo nahihirapan nga po ako sa paghiwa ng mga iba dyan dahil matigas pa at nagyayelo pa. Frozen po kasi yan nung kinuha namin kanina sa Osave. So ayan, naghiwa na rin siya ng karne na pangsahog din yan sa pansit. So yan, nagayak ko na po lahat ang mga rekado.
At flex ko lang po ang likod bahay ng aming nilulutuan. Kung nakikita nyo po ay maraming puno po dyan. Marami nga po talaga pong puno yan dahil bundok na po yan. So yan, napaka-fresh po. Yung hangin po ay lumapasok po dito sa loob po namin kung saan po kami nagluluto. Feel na feel mo talaga yung relaxation, ang sarap sa feeling, sarap sa pakiramdam dahil yung nalanglanghap mong hangin dito ay napakasariwang hangin. So ayan na nga, at babalikan ko na po yung aming niluluto. So ngayon ay malapit na kami matapos ang aking asawa. So yan na po yung panghuling niluluto po namin. So yan, nagluluto na rin po ako ng egg po dyan. At dito na nga po nagtatapos ang aking video. Hanggang sa muli, bye bye!